Mukhang, to, pa-English-English. Tambay pa rin naman. Hala, napaisip ako dun. May guidelines pala para sa pagsasalita ng English. I was never informed. There are guidelines for people who wanted to speak in English. So mga katulad ko dyan, natambay na may pangarap pa. Don't ever try to speak in English kasi mumukha pala tayong pag nag-English kayo tapos tambay lang kayo. Eto na naman tayo. I'll say it again, there's nothing special with speaking in English or trying to converse in English. Again, English is just another language, and language is used in communication. And I am a social media content creator, which means my job is to try to communicate to my followers and to people in social media. And I was never aware of any guidelines on what language we can or we cannot use when trying to communicate with other people. You can say naman na guidelines yun ni Meta or ni Facebook because I've read the guidelines of Meta. I don't know it by heart, pero I made sure nakabisado ko yung guidelines ni Meta kasi it is a must if you are an aspiring social media content creator para hindi ka nagkakaroon ng mga restrictions or anything, para wala ka na-violate, ganon. With a few hours of reading those guidelines, I never came across like some kind of a language restriction or anything na pagtambay ka pala, hindi ka pwedeng magsalita ng English. Pero malay nyo, di ba? Meron siyang alam na hindi ko alam. Like, if some of you guys know any kind of restrictions na yung mga tambay hindi pwede mag-English, ganon. Kung may batas about doon, feel free to PM me, send me a link or something, I'll read it. Then, try nating sundin. Kasi malay mo, pinagbabawal na pala sa amin mga tambay na mag-English, hindi ko lang alam, di ba? Pero hindi ko talaga maintindihan. Like, why would you relate yung pag-i-English ka sa pagiging tambay ko? Like, are there any specific social status or like any specific jobs para mag-English ka, gano'n? Dapat ba professional ka? Dapat may trabaho ka? Dapat ba mayaman ka, gano'n? Hindi ko maintindihan. Kung may nalalaman ka na hindi ko alam, tell me, para naman, alam mo yon, maging mas maayos yung tingin nyo sa akin, di ba? At this point, this is something that I don't really understand with the attitude of some of our fellow Filipinos. Like, why can't you just like let people do their thing without getting mad about it? I'm just using a different language. Is that a problem? Filipinos are born intellectual. Diba? Most Filipinos are bilingual by birth, especially yung mga probinsyano. Diba? Some of us, ako, Bicolano ako, diba? Pure-blooded Bicolano. I grew up in Bicol, so marunong ako mag-Bicol. Matatas din ako managalog kahit hindi ako laki ng Maynila. And marunong ako mag-English. It's something that most Filipinos have. Feeling ko sa blood natin eh. Actually, most of us, we know a whole lot of different languages, hindi lang natin nare-realize yon. 'Di ba? Kasi yung language natin, 'di ba? Yung dialect ng mga probinsyano, yung language, yung Filipino language is composed of a few different language na pinaghalo-halo. 'Di ba? Meron tayong mga salitang hiram galing sa Inchik. May mga salitang hiram tayo galing sa India. May mga salitang hiram tayo galing sa mga Espanyol. May mga salitang hiram tayo galing sa English. So hindi ko maintindihan why some Filipinos have a problem with their fellow Filipinos speaking in a different language na sasabihin mukha kang ganto, 'di ba? Mukha kang anga kasi nag-i-English ka, tambay ka rin naman. Bakit? Anong problema doon? And I mean, kanina ko pa pinag-iisipan kung paano ako nagmukhang anga na nag-i-English ako kasi tambay ako. Iniisip ko tuloy, do I have to be in a specific social status para gumamit ng English language? Like, guys, mind you we all know about the advances in information technology and communication. Let's face the fact, everything is globalized now. Napakadali na makipag-usap sa mga tao sa ibang bansa. And English is called the universal language for a reason. Hindi na siya basta-basta, dapat marunong ka lang mag-English kasi kailangan sa school. No. Diba? If you wanna talk to foreigners, kasi guys, tanggapin na natin. Hindi na tayo mag-isa or solo lang na sa Pilipinas na lang talaga yung buhay mo. At some point of your life, baka makipag-usap ka sa ibang lahi, ibang nationality. And English is one of the best language that you can use to break that language barrier with a different nationality. Most foreign nationals use English to communicate with other nationalities. Let's accept it. Gone are those days na pag Pinoy ka, pwede ka mabuhay na nasa Pilipinas lang. No. Diba? Musi sa atin nangangarap na mag-abroad, 'di ba? Musi sa atin nangangarap na magtrabaho sa abroad. Majority ng mga Pinoy
nasa call center sa Maynila, they're working for foreign clients. Diba? They're talking to foreigners almost every day. Ito yung problema eh. Ito yung pinagdaanan namin nung kabataan ko. Kaya majority ng mga kaedad ko is hindi ganon kagaling mag-English. Bakit? Kasi nun kasi, pag nakarinig sila na nag-English, pinagtatawanan nila. Sasabihin, ay, bida-bida naman to. Ay, mukha kang ganto. Ay, nakakatawa ka. Bakit? Kasi nag-English ka, nasa Pilipinas ka rin naman eh. Pero I'll make things clear. I'm not offended or I'm not mad about the comment. I'm just trying to give you guys something to learn. Diba? I want you guys to have a takeaway on this video na regardless of what other people will say, diba? If you have an opportunity to practice or to learn that second, third, fourth language of yours, go take it. Okay lang yon. Hayaan mo silang magsalita ng kung ano-ano na gusto nilang sabihin. Hindi nila magagamit yon, pero ikaw magagamit mo yon. Diba? Skill din yon mga Lodi Cakes. Ako na magsasabi, skill din yon. Pwedeng hindi mo magamit yung different language na yon, pero mas okay nang meron kang alam na hindi mo gagamitin kaysa kailangan mo one time tapos hindi mo alam. At sa mga may masasabi pa rin dyan, if you guys think that you can stop me from what I'm doing with those hate comments of yours, no, that won't happen. Yung pa-English ko ng tambay ako ang isa sa mga nagdala sa akin ng maraming followers, just a trivia. Isa to sa mga nagdala sa akin ng achievement. Hindi ko siya bibitawan. So, nakakatawa lang talaga kasi isipin minsan na parang inaalay nila yung pagkasalita ng English sa social status. Ano yun? Bakit gini-gatekeep nyo? Lingwahe lang naman yung English. Ha? Hindi porket tambay ako tapos bungal ako, hindi ako pwede mag-English. Sorry, marunong ako eh. Diba? Ang alam ko lang naman, for you to be able to speak a different language, dapat marunong ka lang. Yun lang naman eh. Tapos isa pa sa pinaka nakakatawa, di ba? Bakit pag nakakarinig kayo ng foreigner na marunong magtagalog, puring-puri, wow, lupit naman, so good, wow. Pinoy no, ang lupit naman, magaling magtagalog pero ibang lahi. Pero pag kapwa nyo Pilipino nag-i-English o kayo nagsasalita ng ibang language, mukhang, bakit ganon? Ha? Bakit? Ako nag-iisip pa naman ako mag-aral ng ibang lingwahe. Ang isusunod ko sana Japanese. Pero baka pag narinig nyo na ako rito magsabi ng Yamete, sabihin nyo, hindi ka naman si Naruto, Japanese ka. Hindi ko na maintindihan sa totoo lang. Pero yun lang naman. So, sana may takeaways kayo guys dito sa video na to. And ako nga pala ulit si Kuya na nag-iisang tambay na may pangarap. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at naniniwala. Happy 700K.